araw sa inyo natin. Maganda ng panahon ngayon, di ba? Sunny day. Okay, Queen Elizabeth II, who died on Thursday, September 18. Namatay siya ng 96 years old at Balmoral Castle in Scotland at the age of 96. Became monarch in the early hours of February 6, 1952. Napakabata niya pa yung naging reyna. Although, famously, she remained unaware of her transmutation o yung pagkapasa ng corona for several hours. Bakit? Kasi si King George VI died in his sleep at the Sandringham estate in Norfolk. As Elizabeth, his eldest daughter was more than 4,000 miles away on a safari holiday in Kenya. She became queen while in a perch in a tree in Africa, watching the rhinoceros come down to the pool to drink. Sabi ni Harold Nicholson, the diplomat and politician, wrote in his diary, a member of the royal party later recollected an auspicious occurrence. Around sunrise, an eagle had soared over Elizabeth's head at roughly the moment when the king died. May mga meme na nabasa sa Facebook na, di ba namatay nga si Queen Elizabeth? Tapos yung mga preacher na nag-preach ng practical sermon, ang laman ng kanilang sermon ay, the Queen is dead but the King is alive. Yung sinasabi nilang kingdom si Jesus Christ. Patay na yung Queen pero ang tunay na hari ay buhay pa, si Kristo. Ginagawa nilang parang katatawanan niya. Kasi may kanta na, di ba, the King is dead but the Queen is alive. Para yung sermon nila magkaroon ng content. Pero tama naman, pero may tama naman siguro doon na totoo na the King is alive, Jesus Christ. Tayo ay namangha sa buhay ni Queen Elizabeth na siya ay makadiyos. Makadiyos siya. Sa ilang videos niya, ni-refer niya ang teaching ni Christ na maganda raw. Sabi niya, quote by Queen Elizabeth II, sabi niya, "For me, the light of Jesus Christ, the Prince of Peace, whose birth we celebrate today, is an inspiration and an anchor in my life, a role model of reconciliation and forgiveness. He stretched out his hands in love, acceptance and healing. Christ's example has taught me to seek to respect and value all people, whatever faith or none." From the Queen's Christmas message. Close quote. So yun, hindi niya tinuturo yung sarili niya na alam ko na lahat kung paano umasta bilang mabuting leader, kundi tinuturo niya si Kristo. Si Kristo ang example ko. Si Kristo ang reference ko na lahat ng mabuting bagay na ito. Gayun din, the Queen pointed Christ. Pero sa ating text ngayon sa Acts chapter 3 verse 11 to 26, Peter pointed Christ. Okay? Tinuturo ni Peter si Christ. Siya ang dahilan ng lahat na nangyari sa Book of Acts. Lahat ng ginawa ng apostles sa Book of Acts, lahat ng ginawa ng Banal na Espiritu sa Book of Acts, tinuturo nila si Kristo. All points to Christ. So ating title ay, It All Points to Christ. Ganon din sa ating talata ngayon, makita natin na ang pagpapaliwanag ni Pedro ay talagang si Kristo lang. It all concerns Christ. Ating buksan nating Biblia sa Acts chapter 3 verses 11 to 26. Acts chapter 3 verses 11 to 26. Acts chapter 3. Now as the layman was held onto Peter and John, all the people ran together to them in the porch which is called Solomon's, greatly amazed. So when Peter saw it, he responded to the people, "Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our own power or godliness we had made this man walk? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. But you denied the Holy One and the Just, and asked for a murderer to be granted to you, and killed the Prince of Life,
whom God raised from the dead, on which we were witnesses. And His name, through faith in His name, He has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which comes through Him has given Him this perfect soundness in the presence of you all. Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance, as did also your rulers. But those things which God foretold by the mouth of all His prophets, that the Christ would suffer, He has thus fulfilled. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet, like me from your brethren. Him you shall hear in all things, whatever he says to you. And it shall be that every soul who will not hear the prophet shall be utterly destroyed from among the people. Yes, and all the prophets, from Samuel and those who follow, as many as have spoken, have also foretold these days. You are sons of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying to Abraham, and in your seed all families of the earth shall be blessed. To you first, God, having raised up His servant Jesus, sent Him to bless you, in turning away every one of you from your iniquities. Tayo manalangin muna. Panginoon, kayo po inyong samahan, Panginoon. Kami ibigyan mo ng pangunawa sa aming talatang nabasa. Kaya hindi po namin kayang unawain po kami lang, Panginoon. Mula sa pangyaring ito, mula sa milagrong ito, tinutulong mo si Kristo. Naway makita po namin si Kristo, Panginoon, sa talatang ito. At nakita po namin ang katotohanan mula kay Kristo at ito pong katotohanan ito magpapalaya po sa amin. Ito po ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, sa mga bagay na umaalipin sa amin, sa aming mga idolo sa buhay po namin, Panginoon. Ito po ay magtuturo sa amin kung paano sumamba ng tama sa iyo, Panginoon. At para maituloy po namin si Kristo sa kapwa namin. Si Kristo po ang dahilan ng lahat ng ito, lahat ng kaligtasan, lahat ng biyaya, Panginoon, si Kristo. Sa Kristo nagmumula. Kami po ay patuloy na magpasakop, Panginoon, dito ngayong oras. Bigay po namin ang lahat po namin sa iyo, ang aming paningin, ang aming pandinig, ang aming pandama. At kayo po ay iwas mo sa mga distraction. At na may makita po namin ang katotohanan sa talatang ito. Parin po ay gabayin mo, Panginoon, ikaw, Lord, ang marinig at mapurihan. Sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. So yun, ano ba nangyari? Yung nagkaroon ng healing sa the lame beggar healed sa Beautiful Gate, sa Temple Gate. Yun yung nakarang preaching ni Pastor Enric. Ito ang dahilan ng kanilang pagkamanga. Anong nangyari sa kanila? They are utterly astounded. Ibig sabihin hindi sila makapagsalita. Ano ito nangyari ito? Dati, ito lang siya lumpo dyan, nangihingi ng pera. Pero ngayon, tumatalon-talon siya sa tuwa, nagpupuri siya sa Diyos. Imposible ito. Ito yung milagro. Sa pamagitan ng milagro, nakuha ang atensyon ng mga tao. Yung mga tao dun sa labas ng temple gate, nakita nila yung miracle. So, naging way yun to magkaroon ng way sa sermon, sa second sermon ni Pedro. So, ang purpose ng miracle ay ganito sa GC, sa chinat ni Pastor Enric sa amin. So, nakakuha ko ng mga insights doon. So, ang miracles daw ay an extraordinary work performed by the immediate power of God in the external perceivable world, which is an act against nature that only God can do. Miracles happen for a purpose. Yun. Ito ay hindi laging ginagawa ng Diyos. Minsan, authentication na isinugo siya ng Diyos, gaya ng sinabi sa John chapter 2,
Nasabi, now when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name when they saw signs that he was doing. So, dalawang purpose ng miracle na to confirm that this message is from God. At pangalawa ay, ang taong ito ay nagmula rin sa Diyos. Na he is sugo na nagmula sa Diyos. Kasi, Diyos lang ang kayang gumawa ng milagro. Hindi kayang gumawa ng milagro ng mga example, demons. Hindi na kayang magawa ng miracle. Kaya lang gumawa ng kababalaghan. Pero si agad lang at ang kanyang mga sinugo ang nakagawa ng miracles. Ang pagkapagaling sa layman sa temple gate ay nagbibigay halimbawa ng isang apostolic miracle or para ma-establish ang kanilang authority. Okay? Na sila ay galing kay Kristo. Si Kristo ang nagpasimula ng milagro sa kanyang ministry at nagpatuloy ito sa apostolic ministry. By this, they building authority, they building the foundations, they building the teachings, di ba? Di lang siya miracles, pati rin doctrines and teachings. Na sila ay legit from God. They're legit from God. Nagdulot ito ng paglapit ng tao sa templo upang pakinggan ang pangalawang sermon ni Pedro. Nasabi sa verse 11, sama-samang natakbuhan sa kanila ang mga tao na lubang namangha. So, namangha sila sa nangyari. Pero ginamit ni Pedro na way para parang introduction, di ba? Magandang story. Pero ito, ginamit ni Pedro dito, milagro. Kaya talaga namangha yung mga tao na gano'n. Parang nagkaroon ng parang sa mga parang may concert, di ba? Yan yung favorite ko artista. Talagang dinumog sila. Parang si bago to eh. Di ba? Sa aklat ng mga gawa o acts, ang mga ginagawa o gawa ng mga apostol ay nagbibigay daan sa kung ano ang ginagawa o ginagawa ng Diyos. Kumbaga sabi ni Pedro, mali ang inyong reaction. Dapat kayong hindi mamangha. Dapat kayong manampalataya. Kumbaga, hindi sapat ang pagmamangha nyo. Dapat nyo rin manampalataya. At saka hindi dahil sa kabanalan namin o dahil sa kapangyarihan namin, dahil ito sa ginawa ng tao. So mamaya malaman natin. Ang salita at gawa ay magkasama. So, nagtuturo ang mga apostol about sa Diyos, pero gumagawa rin sila ng miracles. They teach, they pray, and they nagtutulungan ng mga manampalataya, helping the poor. First time seeing a magic trick, di ba? Talagang tayo miss tayo. Wow, ano yung nagawa yun? Naiiwala yung daliri niya sa isang daliri. Ako ay namangha kung paano yung ginagawa ito. Tayo namangha tayo. Ngunit, nung time na nalaman mo yung magic trick na yun, kung paano ito ginagawa, nawawala na yung excitement, di ba? Alam ko na yun. Laos na yan eh. Ang dami na nakakagawa niyan. Sa ministry ng Panginoong Hesus at maging ng mga apostol, ginamit ng Diyos ang milagro upang makita ang kanyang pagka-Diyos. Makita ang kanyang pagka-Diyos. Hindi yung pagkamangha. Gusto mo makita ng Diyos yung pagkamangha mo sa Kanya. Sa person niya, hindi sa ginawa niya. At sa mga apostol na kumpirmasyon sa kanilang ministry authority, ngunit ito'y tumigil na. Okay? Tumigil na ang miracles, tumigil na ang prophecy. So, saan ito mababasa? Ito is sa 1 Corinthians chapter 13. Sabi dito, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now I see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Ano to? Sapat na raw, sabi ni Pablo, ang written word of God. Sapat na ang mga nangyaring himala na ginawa ni Kristo at ng mga apostol. So, ayun yung mga foundations na sinasabi natin mabasa natin sa Ephesians. They are building foundations through miracles and doctrines. Pero paano tayo ngayon na makapalapit sa Diyos? Diba? Ginamit ng mga apostol yung miracles para mapalapit yung mga tao sa Diyos, o makilala yung Diyos, para magkaroon ng way sa preaching of the gospel. Nag-exist na nga ang miracles. Paano tayo ngayon ngayong century, ngayong generations? Paano tayo maniniwala kung ang himala ay tumigil na? Na mayroon tayong
Pero meron tayong 66 books kung saan ang mga sumulat ay ginabayan ng banal na spirito at isang hangarin o intent na ang lahat ay maniwala. Sapat ng scripture. Sa Book of John, sinabi ni John ng purpose ng gospel ng Torah. Ang purpose nito, sabi, sa John chapter 20 verse 31, sabi niya, "But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you might have life in His name." Sabi ng Panginoon Kristo, hindi main ministry ko pagpagaling. Hindi to ko para ipangaral ang mabuting ang harian ng Diyos. Di ba sabi niya yun? Kasi yung mga lagid niya, Panginoon, may mga andaya pang tao dito. Pagalingin mo na to. Pero hindi, sabi ni Christ, hindi. Ang ministry ko ay i-proclaim ang magandang balita, ang paghahari ng Diyos. So, ang purpose ng miracle ay ma-confirm ang message na ito ay galing sa Diyos. Pangalawa, ma-confirm ang person na nanggaling sa Diyos. So, paano ma-confirm ang message na galing sa Diyos din? Itong ating pinipilis ngayon, at yung narinig ng mensahe ngayon, ito ay galing sa salita ng Diyos. Ito ay galing sa salita ng Diyos. Hindi sapat ang mamangha, mga kapatid, o astounded sa ginawa ng Diyos. Ang pinaka-importante ay mananampalataya. Ang mananampalataya. Kahit na mananampalataya ka na, kailangan pa rin mananampalataya sa iyong binabasang salita. Hindi sapat yung nakita mo yung ginawa. Kailangan mong pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. At mamangha ka doon, pagbulay-bulayan mo siya, i-meditate mo. Ang isang proof ng tunay na pagkamangha na may pananampalataya ay isang Kristiyano araw-araw nananabik sa presensya ng Diyos at kanyang salita. Sa pamamagitan ng reading of His Word, napaka-practical, song, pwede kang kumanta, prayer, and fellowship with the believer. So napaka-practical niya, pero napakahirap din talaga. At pangalawa, sabi ni Pedro dito, ano yung dahilan sa pagkagaling ng rainmaker nito? Sabi ni Peter, and His name, in His name, by faith in His name. So, kanino pangalan yun? Sabi sa Bible na walang ibang binigay na pangalan under heaven kundi Jesus Christ na tiga Nazareth. Sabi sa verse 12 to 16, nang makita ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao, sabi ni Pedro, "Kayong mga Israelita, bakit ninyo ito kinamamangha? Bakit ninyo tinitignan na parang bang sa pamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato. Bagaman siya nagpasyang pawalan siya." Verse 14, "Ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid, at inyong hiningi ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao, at inyong pinatay ang mayakda ng buhay, na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa mga bagay na ito, at sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harap ninyong lahat." So itinanggi ni Peter na hindi sa pamamagitan ng kabanalan namin, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan namin gumaling ang tao ito, kundi sa pamamagitan ng pangalan, sa pangalan ni Jesus, na inyong itinakwil, na inyong ipinapatay. So, kung mababasa niyo yung Book of Acts, laging sinasabi ni Pedro na inyong pinapatay, inyong itinakwil. Kasi nga talagang tinuturo ni Kristo, ay ni Peter na kayo mismo na sarili niyang bayan, sarili niyang kalahi niya, ay itinakwil niyo ang Kristo. Hanggang ngayon, mga kapatid, tinatakwil ng Israel si Kristo, si Jesus Christ. Hinihintay nila ang Kristo, pero tinakwil nila ang Kristo na si Jesus. Sabi sa ESV Study Bible, quote, "As with His first
Peter's second sermon took place in the temple precincts, his Pentecost sermon emphasized Jesus' messianic status. This one was primarily a call for Jews to repent of their rejection of Jesus as Messiah and focuses the argument on Torah. So ang ginawa ni Peter ay hindi niya ginawang dahilan yung pagka-ignorante ng mga tao nito, kundi alam nyo yung Torah. Okay, hindi nyo kilala si Christ, si Jesus Christ na taga Nazareth, pero balikan nyo ang Torah. Lahat ng sinasabi ng Torah ay tinuturo si Kristo. Lahat yun ay ginawa ni Kristo. Simula sa virgin birth hanggang sa crucifixion, si Kristo, siya yung fit, siya yung nag-fulfill ng mga prophecies na yun. It all points to Christ. Kaya sabi ni Pedro, you act in ignorance. Hindi sila ignorante. Nagpapaka-ignorante na sila. Na hindi nila alam. Wala kaming ganyan. Parang ginawa ni Pilato. Nagugas kamay siya. Even though sa kanyang dreams ay nangusap. Nasa itong taong ito ay walang kasalanan. Pero nagugas kamay siya. Bahala tong mga kalayo mo na magbigay ng huling say. Sige, ipako sa krus. Mas pinili nila yung magnanakaw, mamamatay tao, kaysa sa Kristo. Pero, iyon ay nakalagay sa prophecy na si Kristo ay dapat mag-suffer. The Christ must suffer. Ang pinupunto dito ni Pedro ay si Jesus ay ang consummation ng propesiya sa Torah. From Genesis to Revelation, si Kristo ang sentro. Si Kristo ay nasa bawat pahina ng Biblia. Ang healing ay nangyari sa Temple Gate at ang sermon ni Pedro ay sa Portico ni Solomon. Ang portico ay means colonnaded porch or entrance to a structure or a covered walkway supported by regularly spaced columns para siyang mga pillars na magkakaano. Sa mga talatang ito ay piniliwanag ni Pedro ang tunay na pinagmulan ng kanilang kapangyarihan magpagaling. Ang pagkamangha ng tao ay naging kaalaman sa Diyos at kay Jesus. So talagang naging way yun para marinig nila ang gospel. Na-corner sila. Pakinggan nyo to. Ito yung dahilan. Signs and wonders often provide opportunity for witness in Acts. But Luke's primary emphasis is always on the proclamation of the good news itself. So huwag tayong maligaw. Ang Book of Acts ay hindi Acts na yung talagang nag-ano sila gumagawa ng miracle, kundi yung Book of Acts ay dapat the preaching of the apostles. Kasi puro preaching itong Acts or the acts of the Holy Spirit. Kaya sila mag-preach ng talagang powerful message. Ito ay nakafocus sa proclamation of the gospel ng Book of Acts. At ang kanilang apostolic authority ay nagmula kay Kristo na kanilang pinapako. Ngunit tinuwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay at ascension. Nasabi nga sa verse 13, sabi diyan, ninuwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato. Bagaman siya ay nagpasyang pawalan siya, ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid, at inyong inyong ipagkaloob sa inyong isang mamamatay tao, at inyong pinatay ang mayakda ng buhay. Si Christ ay nag-glorify sa pamamagitan ng crucifixion, na-receive niya ang kanyang glory in yung ascension. Siya ay naluklok sa kanan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtakwil kay Jesus, tayo ay napalapit sa Diyos. Messiah means anointed. Itinakwil siya ng kanyang sariling bayan, pero pinili siya ng Diyos. Ninuwalhati siya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at muli siyang binuhay ng Diyos. Ngunit, itinakwil natin siya. Paano? Sa ating kasalanan. Ang ating kasalanan ay ebidensya ng ating pagtakwil kay Jesus. So tuwing tayo nagkakasala, itiyatakwil mo ang Kristo. Mas pinipili mo sundin ang ating sarili. Ang krus, ang patunay na itinakwil siya ng mundo. Pinatay siya ng mundo. Sa pamamagitan nito ay niluwalhati siya ng Ama sa pamamagitan ng muling pagkabuhay.
Sabi ng Salmo na imposible siyang mamatay. Si Kristo ang author of life dahil lahat ay nilikha sa pamagitan niya. Siya ang resurrection and the life. Sa verses 12 to 15 ay pinapaliwanag ni Pedro ang dahilan ng pagkaluwalhati ni Kristo. Pero sa verse 16 ay ang dahilan ng kagalingan ng lame beggar. Na si Kristo ang dahilan ng lahat ng ito. It all points to Christ. Sabi nga sa verse 16, at sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ay nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harap ninyong lahat. Sabi ni Pedro sa verse 12, nang makita ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao, kayong mga Israelita, bakit ninyo ito kinamamangha? Bakit ninyo titignan na parabang sa pamagitan naming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Hindi eh. Ito ay sa pangalan ni Jesus lamang. Hindi daw sa pamagitan ng kanilang kapangyarihan o kabanalan bago sa pangalan ni Jesus. Gaya ng sinabi niya sa lumpo. Ba't sa pangalan ni Jesus? Sabi sa verse 6, but Peter said, I have no silver and gold, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Verse 7, and he took him by the right hand and raised him up. And immediately, his feet and ankles were made strong. And leaping up, he stood and began to walk, and entered the temple with them, walking and leaping and praising to God. So, okay? Wala akong barya. Walang barya si Peter. Pero sabi niya, ang meron ako, ang pangalan ni Jesus. Gumaling ka. Sa pamagitan ng pananampalataya sa pangalan ni Kristo, nakalakad ang lumpo. Ang lumpo ay gumaling sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Ang taong kanilang itinakwil at ipinako. Ang mga taong ito ay namangha sa nangyari at tumakbo kina Pedro upang makakita pa. Sabi nila, siguro, we want more. Sige, kumuha ka pa ng himala. Kasi parang ang sarap panoorin eh. Pero hindi, sabi ni Pedro, mali yung reaction niyo. Dapat kayo magsisi. Kasi itinakwil niyo, pinapatayin niyo ang Kristo. Ngunit, ang lumpo ay naniwala na sa pangalan ni Jesus ng taga Nazareth at nagtatalon at nagpupuri sa bahay ng Diyos. Kasi nga, nanampalataya siya sa pangalan na sinabi ni Pedro. So ikaw, tayo, kailan ka nagtatalon sa pagpupuri sa Panginoon? Na dati ikaw ay bulag sa kasalanan, lumpo, na di makalakad sa katuwiran, ngunit kinakabagan ka ng Diyos. Kailan ka uli namangha sa kagandahan ng niluhating Jesus? O baka sawa ka na? Tayo ba'y sawa na kay Kristo? Hindi pa natin nakikita si Kristo. Kaya mga kapatid, huwag tayo magsawa. Ito ay patikim pa lang ng kaluwalhatian ni Kristo. Dapat tayo araw-araw namangha sa salita ng Diyos. Dapat tayo araw-araw nananabik sa presensya ng Diyos. Ikaw ba ay naligtas sa pangalan ni Jesus? Magpuri ka sa Diyos sa pamagitan ng kapahayag tuwing linggo sa ginawa sa'yo ng Panginoon. Na maganda, meron tayong liturgy na takes testimony. Ito tina-express natin pasalamat sa Panginoon Diyos. Ipakita mo sa iba na ikaw ay masaya bilang niligtas ni Jesus. Kasi Kristiyano ka pero yung mukha mo, di may sobrang lungkot mo, nabagsak ang Kristiyano dapat maging masaya. Kasi kung makita ng mga tao na, wala mga Kristiyano, ang kalooban, sila feel of joy na sabi ni Kristo, iniiwan ko sa iyo ang kagalakan ko. Iniiwan ni Kristo ang kagalakan sa atin. Dapat tayo makita ng makita ng mundo na tayo ay iniiwan ang kagalakan ni Kristo. Ipakita mo na masaya ka sa kakitna ng problema mo. Huwag kang magpapekto kasi nasa iyo ang kagalakan ni Kristo. Pero nakakalungkot, sabi ni Pedro, they act in ignorance. Mas pinili na maging ignorante. Ay, wala kaming alam dyan. Si Kristo, mahal na siya, propeta siya, mabuting tao siya, pero Diyos, hindi namin. Kristo, maybe,
Siguro siya yung Kristo. Hindi namin sigurado. Sabi sa verse 17 to 18. At ngayon, mga kapatid, nalaman kong ginawa ninyo iyon sa inyong kamangmangan. Ginawa ninyo iyon sa inyong kamangmangan tulad ng inyong mga pinuno. Ngunit sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag na mangyayari sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magdurusa. Kahit na sila ay utterly astounded sa kanilang nakitang kababalaghan, ang husga pa rin sa kanila ni Pedro ay ignorante. Ignorante kayo. Na ang praise na brothers, sabi ni Pedro ay brothers, tinawag niyang brothers yung mga tao doon. To Jews as Abraham, descendant, kasi yung mga Jews na yun, sila yung descendant ni Abraham, pero itinakwil nila ang Messiah. They act in ignorance, sabi ni Pedro, kasi sila mismo ay nagpapako kay Kristo. Sabi ni Pedro, nakagaya kayo ng inyong mga ninuno, ng mga rulers, ng inyong mga pinuno, yung mga Pariseo, yung mga leader ng mga religious leaders. Ito yung mga Pariseo na naghatid kay Jesus kay Pilato. Wala silang lusot dahil alam nila ang nilalaman ng Torah. Kabisado nyo yan. Memorize nyo yung mga tradition, yung mga feast. Mas mahal nila yung mga feast, mga tradition kaysa sa tinuturo ng... Sino ba tinuturo ng Sabat? Sino ba tinuturo ng Passover? Si Kristo. Si Kristo yung shadows niya. Si Kristo yung antitype. Siya yun. Siya yung substance niyo. Yung Lord's Supper natin. Si Kristo yung tinuturo niya. Yung kinakanta natin, si Kristo yung tinuturo niya. Lahat ng ginagawa ng Kristiyano, si Kristo yung tinuturo niya. Kaya pag na-miss mo si Kristo sa bagay na yun, hindi na rin tama yung pagsambang mo. Dapat lahat ng ginagawa natin ay dapat si Kristo ang tinuturo niya. Etong minamahal ko ang asawa ko, si Kristo, dahil kay Kristo. Minamahal ko ang asawa ko dahil kay Kristo. Nagkapasakap ako sa asawa ko dahil kay Kristo. Sabi sa verse 18, ngunit sa ganitong paraan, itinupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag na mangyayari sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magdurusa. Pero sabi sa God foretold, na sabi na ni Pedro noon, paman sinabi ng Diyos yan, meaning ito ay divine inspiration. Na all the prophets daw ay inspired by God. Na si Kristo ay kailangan mag-suffer. Pero, they act in ignorance. Sila pa naman yung bayan na pinili ng Diyos. Pero sila pa yung nagpaka-ignorant. Sabi sa Hebrew 1:1, na nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta noong una. Pero, in these last days, God spoke through His Son. And in these last days, sa ating generation, God spoke through His Word. Through preaching. Through teaching. Through singing. Through sharing your testimonies. It all points to Christ. Now, please note, sabi ni Pedro, God foretold, meaning before all the prophets, means all the scripture. At sinabi din nito ni Jesus na nung siya may nabuhay, okay, nabasa ito sa Luke chapter 24, bago siya ay ito yung pagkatapos siyang bumangon. Luke 24 verses 25-26 sabi, He said to them, how foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things, and then enter His glory? And beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all scriptures concerning Himself. All scriptures, lahat ng sinabi ng propeta, it all concerns to Christ. It all points to Jesus Christ. Simula kay Moses hanggang sa lahat, pinaliwanag sa kanila ang lahat ng kasulatan ay siya ang tinutukoy. Ang pangunahing punto ni Pedro sa kanyang pangalawang sermon ay si Jesus ang dahilan ng lahat ng ito. Lahat ng milagrong ito ay si Kristo ang may gawa. He fulfilled. Christ fulfilled, sabi nga ni Pedro.
Ang sumulat ng Hebrew ay paniliwanag ito. Nasa Hebrew chapter 8 verse 6 to 13. Ito medyo mahaba. Sabi ng Hebrew, but as it is, Christ has obtained a ministry that it is much more excellent than the old as the covenant. He mediates is better, since it is enacted on better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. For he finds fault with them when he says, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with new house of Israel and with the house of Judah. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern of them, it declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their hearts, into their minds, and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people, and they shall not teach each on his neighbor, and each on his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, for the least of them to the greatest. For I will be merciful toward the iniquities, and I will remember their sins no more. In speaking of the new covenant, he makes the first one obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Ibig sabihin yung wala na yung dating covenant ngayon. Ito na yung pagpasok ng bagong covenant through Jesus Christ. Na yung sinasabi ng author of Hebrew, it all points to Christ. Yung ginagawa sa lumang covenant ay tinutuloy si Christ through the new covenant. So lahat na yun ay faulty. Baga, hindi siya perfecto. Pero yung bago ngayon na in-establish ni Christ na new covenant, perfect siya. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Pedro sa verse 13. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, and the God of our fathers glorify His name. Tuwang-tuwa sila. Sa wakas, tapos na ang pag-sacrifice. Tapos na ang paggawa namin ng mga pag-fill namin kasi bago mo makuha ang promise, kailangan mo nang magawa muna yung law. Kailangan mo masunod muna yung utos ng Panginoong Diyos. Kore, sakupin mo ang bansang ito. Pag nasakop mo yun, makukuha mo yung promise. Pero hindi na ngayon eh. Anong binibigay ngayon ni Christ? Grace na. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Nabaliktad na. Grace muna bago mo magawa yung works, mga good works niya. So, hindi mo kayang magawa yung works na yon apart from grace. So, grace enable us to follow the law. We are not bound to law. Hindi tayo alipin ng law ngayon. Alipin na tayo ng grasya ni Kristo. Alipin na tayo ni Kristo. Pero yung law na yon ay kasama pa rin sa ating paglilingkod kay Kristo. Kasi ang law ay nagpapakita ng ating pagdepende kay Kristo. Ang law ay nagpapakita ating kasalanan. Okay? Ang law ay remembrance ng grace ni Christ. So we need to abide in law through His grace. So, dahil sa imalang ginawa nila Pedro sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, nagkaroon ng pagkakataon upang ipahayag ang magandang balita. Ang kanilang pagiging ignorante ay napalitan ng kaalaman patungkol kay Jesus at sa bagong tipan ay pinahayag ni Pedro sa sermon nito. Sa pamamagitan din ng sermon ni Pedro na hindi nalahangad ang palakpak at pagmamahal nila sa himalang ganaganap, ang nangibabaw sa ministeryo nila ay pangaral ng salita. Sa ating huling talata dito, ang parte ng sermon ay humihingi ng pagtugon. So, ito na yung sermon ni Peter, lagi may application lagi. Pero application niya napakahirap. Nasabi niya, repent and be baptized. So, nawalang ignorante sa kanila. Dahil nakasulot sa kanilang mga puso ang batas ng Diyos at namuhay sa kanila ang salita. So, ito, ano bang inutos ni Pedro? Repent and be baptized. Pero sabi ni Pedro, sa mga nag-repent ay may promise. May promise ng Messiah. Repent and the promise ay tilas ko natin.
sa verses 19 to 26. Babasahin ko lang ulit. Verses 19 to 26. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets, since the world began. For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet, like me, from your brethren. Him you shall hear in all things, whatever he says to you. And it shall be that every soul who will not hear the prophet shall be utterly destroyed from among the people. Yes, and all the prophets from Samuel and those who follow, as many as have spoken, have also foretold these days. You are sons of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying to Abraham, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. To you first, God, having raised up His servant Jesus, sent Him to bless you, in turning away every one of you from your iniquities. Okay? So anong call ni Peter? Repent and be baptized. So, your sins may be blotted out. So, ano yung blotted out na yun? Yung parang damit na binabad sa sunrocks ng isang buwan. Sobrang, pag talagang ang sorry, siguro mga sa araw lang, linis. Sunrocks talaga yung Nawala yung mancha, napakalinis, gano'n, talagang ibang brand naman. Sabi, repent, therefore, and turn back. So, you repent and therefore, ay parang siya, sinunod mo siya. That your sins may be blotted out. So, verse 19. Ang repent or turn back ay para yung aplikasyon sa unang sermon ni Pedro at sa araw ng yung araw ng Pentecostes ay ngayon pa rin. Iyon pa rin yung application ni Pedro. Ni sermon ni Pedro. Hanggang ngayon din. Ito pa rin yung talagang application ng mga Kristiyano. We need to repent in our sins araw-araw. Kasi araw-araw tayo nagkakamali, nagkakasala sa Panginoong Diyos. Na blotted out compares forgiveness to the complete wiping away of ink from the surface of a document. So, yun yung illustration. Nasabi sa Psalm chapter 51, verse 1, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. Blot out my transgression. That He may send refers, yung mga nagrepent daw ay, ang gagawin, yung promise, is to send si Christ. He will send the Christ. Ito yung nag-refer sa the second coming of Christ. O, the parousia of Christ. Babalik si Jesus para sa mga nagrepent at naniwala sa Kanya at ibibigay niya ang Kanyang kapahingahan sa mga nagrepent at sumama sa covenant, sa new covenant of Christ. Ano pang promise doon? Na times of refreshing. So ayun yung tinatay yung talagang refreshments, diba? Na tayo ay pagod na sa pagkakasala. Sabi sa verse 20, times of refreshing, seasons when gospel peace, rest, and joy come with power and pervasiveness as the Holy Spirit applies the blood of Christ to men. Sabi nga sa Ezekiel chapter 34 verse 26, and I will make them in the places of all around my hill a blessing, and I will send down the showers in their season. They shall be showers of blessing. So the second coming Christ, He will times of refreshing, the times of restoration. Sabi sa verse 21, yung restitution or restoration. Ano ba yun? Ito yung new heaven and new earth. Nasabi sa Isaiah chapter 65, for behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create.
For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. So yun yung pangako sa ating mga nagrepent, ay babaguhin niya ang lahat. Pero sabi ni Peter, he refers to sa prophecy ni Moses na magkakaroon daw ng isang propeta, na isang perfectong propeta na gaya ni Moses. Nasabi sa verse 22, Moses said, "The Lord God will raise up for you a prophet like me." Ito si Kristo, na di ba siya ang ating prophet, priest, and king, di ba? "Like me from your brothers, you shall listen to him when whatever he tells you. And it shall be that every soul who does not listen, that the prophet shall be destroyed from the people." Yung mga hindi raw nakikinig sa propeta ngayon, ay wawa sa akin. Di ba sabi nga sa Psalm, di ba? "Kiss the son, lest he be angry." Si Moses ay type lang ng isang propeta. At dito, ang tinutukoy niya ay si Jesus pa din, ang perfectong propeta. Na dapat tayong makinig kay Kristo. Sabi nga sa Deuteronomy 18, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen." Sabi ni Pedro sa verse 23, ang ating faith and obedience ay nakasalalay sa katuruan ni Jesus. Okay? Ang foundation ng doktrina ng Christianity ay nakadepende sa teaching ni Christ. It all points to Christ's teaching. It all points to Christ's ministry. It all points to Christ's miracles. Lahat yun ay kay Kristo na. Nasabi sa verse 24, sabi ni Pedro, "And all the prophets who have spoken from Samuel and those who have come after him also proclaim these days, you are the sons of the prophets and of the covenant that God made with your fathers, saying to Abraham, and in your offspring shall all the families of the earth shall be blessed. God, having raised up his servant, sent him to you first to bless you by turning every one of you from your wickedness." Christ as the prophet, Christ as prophet, ay siya rin yung nag-fulfill na sarili niyang prophecy. He fulfilled the prophecy. All the prophets who have spoken from Samuel at mga sumunod pa, proclaim these days, refers to the glorification of Christ. Refers to the glorification of Christ. Sa verse 25, lahat ng nanampalataya kay Jesus ay anak ni Abraham sa pananampalataya at kabilang na sa bagong tipan. Na tayong lahat daw ay anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Na yung seed or referring to offspring sa Genesis chapter 22 verse 18, "And in your offspring shall all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice." Na you will raise up Christ, ang promised seed ni Abraham. Sabi sa Matthew 1:1. Okay, Matthew 1:1, alam niyo Matthew 1:1? The book of the genealogy of Jesus Christ. Diba? The son of David, the son of Abraham. It all points to Christ. Diba? Makabasa niyo yung book of genealogy. Sino sa dulo? Si Christ. All the scriptures, all the prophets, it all points to Christ. Nasabi sa Galatians chapter 3 verse 16, "Now the promises were made to Abraham and to his offspring." It does not say, "and to offsprings," referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. It is Christ. Okay? Punto ni Pedro dito ay turning from sin. Repenting from sin ay matanggap ang blessings ng bagong tipan. Hindi kailangan ng Diyos ang panglakpak o pagkamangha natin. Nais niya ang pagtalikod sa kasalanan. Ang kalugod-lugod na pagkamangha ay ang pagkamangha na ikaw ay makasalanan. Mamangha ka na makasalanan ka. Kasi kung hindi ka mamangha na makasalanan ka, hindi ka nakapatawad ng Diyos. Ano, kasalanan po ako, inaamin ko. And you receive the grace and mercy of God. Because you confirm that you are unable to save yourself. And you are wretched. Woe to me. Nakakaawa ako. Panginoon, namangha ako kasi ba't hindi ko kaya manampalataya? Panginoon, namangha ako kasi hindi ko kaya. Namamangha po ako kasi ako'y hubad.
Dapat tayo mamangha sa ating kahinaan. Mamangha tayo sa kalakasan ni Kristo. Huwag tayo mamangha sa ating kayang gawin. Mamangha tayo sa ating kayang gawin ng Diyos sa atin. Siguro, ay sawa ka na sa preaching ng puro repentance. Ay, pastor, iba naman. Pwede naman ano naman yung sa, ano naman, yung pwedeng matuwa naman kami, medyo nakakatawa naman. Tapos, nakasawa ng repentance. Ngunit, 34 times sa bagong tipan, ginamit ang salitang ito, na ang kadalasang gamit ay ang pagtalikod sa kasalanan. Repent, turn back, be convert, di ba? Ano? Simula OT to NT, God calls us to repent. Simula OT to NT, it all points to Christ. Kung napansin natin na pangalawang sermon ni Pedro, napaka-Christ-centered ito. Sa aklat ng mga gawa, dito ay nilatag ng mga apostol ang kanilang pundasyon sa pamamagitan ng doktrina at tuturuan. At si Kristo ang cornerstone. Pag na-miss ng mga apostol yung cornerstone, babagsak ang pundasyon. Pag si Kristo ang cornerstone at ang kanyang doktrina at turuan ng pundasyon ng simbahan, matibay ang simbahan ito. Matibay ang pure church. Matibay ang simbahang Dalisay, Pogi Padilla. Kahit tayo, ating sarili. Matibay tayo kung ang pundasyon natin ay ang Apostles' teaching at ang ating sentro ay si Kristo. Matibay tayo. Ating conclusion. Ang miracle na ito ay it all points to Christ. Ang prophecy ay it all points to Christ. Ang promises ay it all points to Christ. Ang dapat mong maging motibo ay dapat maging punto ay si Kristo. Ang iyong business, dapat si Kristo ang minupunto. Ang iyong agenda, dapat si Kristo. Ang solution sa problema mo, dapat si Kristo. Ang sakit mo, dapat si Kristo ang tinuturo niya. Ang iyong problema sa pamilya, si Kristo ang tinuturo niya. Tinuturo ka niya kay Kristo. Hindi ka niya nihalayo kay Kristo. Ang iyong kabigatan ngayon, si Kristo ang tinuturo niya. Kasi si Kristo ang consummation ng lahat ng ito. Si Kristo dapat ang bagsakan lahat ng ating kalakasan, kahinaan. Naway ang mensahe ito ay nagturo sila ng Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po, Panginoon, na nakita po namin si Kristo sa mensahe ito. Ang katotohanan po ngayon ay si Kristo lamang. Wala lang iba, Panginoon. Na kahit basahin po namin ang pulot ng ilang beses ang Biblia at na-miss po namin si Kristo. Baliwala ito, Panginoon. Dahil lahat po ng ito ay si Kristo, Panginoon. Na aming buhay, Panginoon, ay dapat si Kristo ang maging sentro. Ang pamilya namin, dapat si Kristo ang maging sentro. Ang aming trabaho, dapat si Kristo ang maging sentro. Ang ministry po namin, dapat si Kristo ang maging sentro. Pero kailangan po namin i-apply ang education ni Pedro. Repent. Sources may be blotted out. Ngayon, mahirap, Panginoon. Pero mas madali sa'yo. Kaya dapat ikaw, Lord, na mag-sentro po na yung buhay namin. Sa iyo po lahat ng mapulit pagsamba, sa pangalan po naming sentro, aming Kristo.